Isa na namang vlogger ang kinulong. Marami pang isusunod. Viral ngayon ang isang Russian YouTuber sa maling dahilan. Nang haras kasi siya ng mga security guard at mall goer sa BGC. Kaya sa kulungan ng bagsak ng dayuhan. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Umani ng samot-saring reaksyon ng expose na ito ni user at Netclips. Kuha raw ito sa may Bonifacio High Street sa BGC. Tinakot ng Russian YouTuber na si Vitaly Seredovetsky na nanakawan niya ang isang Pinay na dumadaan. I'm gonna rob you if you keep walking away. Binatikos din ito ang pagsuot ng Pinay ng face mask. Go get your vaccine. Bastos no? Bastos na vlogger to. Pati ba naman yung pagbabaksin nung Ali, pagbi-face mask niya, issue sa'yo. Oh. Ito yung mga klase ng mga vlogger na walang utak. Ha? I was trying to give you money, but alright. Trying to be nicer. Sa sumunod na clip, pinagtripan naman ng turista ang security guard sa mall. Kinuha rin at itinakbo nito ang sombrero ng So, content na yan. Content na yan. Alam mo, kaya may mga vloggers na ganito, kaya sumasama din ang imahe ng mga vloggers eh. Anong ambag niyan? 'Di ba? Anong ambag niyang klase ng ganyang vlog? Pambabastos. Babastusin mo yung gwardiya, kukuhanin mo yung sombrero. Buti sana kasi meron ako nakikita na mga nagpa-prank. Nakakatawa. Pag tinuro nila yung camera, hindi ka maiinis. Matatawa ka eh. Meron ako nakikitang ganung mga Pilipino. Talagang yung style ng comedy niya maganda. Ito, style ng comedy nito parang si Vice Ganday. Nangiinsulto. Yung ganon, yung ganong klaseng galaw, ganong klaseng comedy. 'Di ba? Anong nakakatuwa diyan? Oh, kaya dapat ito ikulong. Oh. sikyo bago sinuot sa ulo niya. Ang isa pang sikyo, kinutiyari ng streamer. What are you gonna do? Tinakpan na lang ng gwardya Gagahan mo, no? What are you gonna do? ang muka. Sa repost ni ex-account user Jerica Kanindin, nanawagan siya sa Immigration at PNP CIDG na hanapin ang turista at kasuhan. Huwag daw sanang hayaan na gawin ito sa mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Yung sabi, huwag sana hayaan ng Pilipino na gawin ito sa sarili nilang bansa. Alam nyo kung bakit? Tayo rin ang gumawa sa sarili natin yan. Alam mo kung bakit tayo binabasto sa sarili nating bansa? Ha? Kasi yung presidente natin, pinamigay na, imbis na pinagtanggol natin sa ibang bansa, kinidnap natin yung dating presidente, binigay natin sa mga puti. Kaya nakakahiya tayo eh. Ganun po kababa tayo. Ibinebenta natin ang kapwa natin para makuha natin yung mga pangarap natin sa buhay. Paano tayo gagalangin ng mga puting ganyan? Alam mo, yung pagpapadala kay PRRD doon sa ibang bansa, yun ay hindi mo pinadala si PRRD. Sapul tayo lahat doon mga Pilipino. Ganun lumiliit ang tingin ng ibang tao sa atin, higit sa lahat ang mga puti, ganun ang tingin sa atin. Dahil ipinamigay natin yung kalahi natin. Ipinamigay natin yung kapatid natin. Hindi lang po kay Tatay Digong ginawa yun. Parang ginawa sa bawat isa sa atin. What do you expect? Kaya nga kung ako lang yan, ikulong to or ibalik na dun sa bansa, pagbawalan na dito. Ganyan dapat ang galaw dyan. Huwag nyo nang hayaang mang-abuso pa dito. Walang ginagawang mabuti. Di ba? Ano bang naitutulong ng vlog niya? Your boy can stay back there. Put your hand on the car, man. 3 years ago, naaresto na pala ng Miami Police si Vitaly. Kinasuhan siya ng felony aggravated battery noong 2020 matapos i-assault ang isang babaeng naglalakad lang. Depensa niya noon, nasa impluensya siya ng hallucinogenic mushrooms kaya nag-trip sa biktima. Ngayon, nahaharap muli ang vlogger sa isa namang cybercrime at iba pang mga kaso dito naman sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano yung sinasabing lulong, no? Pero droga ba yun? No? Mahirap talaga pagka ang usapan na droga, no? But, ewan ko, ano ba yun? Pakilagay nyo nga sa comment section, ano ba yung kanyang, bakit siya nahuli, ano yung, kung saan siya lulong, no? Pero kung lulong siya sa ganun at yun ay droga, hindi ko po na-check kung yun ay droga, pero ano pang ikalululong mo, no? Kung alak naman yan, lasing ka lang. Kung lulong to sa droga, sa ibang bansa, malamang nagdodroga rin yan dito. Malamang yan.
Hindi natin maiiwasan na dito pa, dun sa bansa nga nila, na mahigpit, nakakaganyan dito pa sa atin. Matapos ang insidente sa BGC. Ayon sa Taguig City Police, arestado at for inquest na si Sedorovetsky. Nandun si ADG? Dito nga sa post nila, inaresto na si ADG. Ano pong mga kaso yung hinaharap niya, sir? Just vexation, tapos yung cybercrime. Ayan, arestado. Alam mo, dapat, eto mga asikasuhin nila Paduano, nila Abante, nila Barbers, no? Yung mga ganyang klaseng vloggers. Di ba? Lalo't dayuhan tapos nagyayabang dito. Wag niyong kinakayan-kayanan yung mga Pilipino. Wag kayong parang sunod-sunuran sa mga puti. Di ba? Puro vloggers ng Duterte, ng vloggers ng kapwa nyo, pero pagdating sa mga vloggers na puti, wala kayong magawa. Dapat masundan pa yan. Di ba? Hindi lang naman nag-iisa yan. Maraming ganyang mga kolokoy tingnan natin, ang galing ninyo. And alarm scandal. Hinahanap pa raw ng mga pulis ang babaeng tinakot ng vlogger habang may salaysay na para sa asunto ang mga sikyo na pinagtripan ni Vitali. Makikipagtulungan din daw sa investigasyon ng Sayang ang BGC, no? Ang ganda pa naman, na nakaraan meron namang kinidnap dyan. Maganda yung lugar na yan, kaya lang ngayon parang bakit na pati BGC pinapasok ng mga kriminal katulad nito? pamunuan ng BGC at tiniyak na prioridad nila ang seguridad sa lugar. Paalala ng mga otoridad sa mga content creator, tiyaking walang nalalabag na batas at karapatan ng iba sa mga social media post o streaming para walang maging problema. Para sa agenda, Francis Ay, so isa na naman, isa na namang itong kolokoy na to. Paisisi nyo rin, no? Paisisi nyo din. Pero ang dami talaga na ganito pag iniisip ko kasi marami akong napapanood na ganitong klase nakakaasar. Pati yung dito sa maikwento ko lang, no? Kaya nga may mga namamatay diyan sa Marilaki. Dahil yung mga pumupunta diyan na vloggers na kumukuha, no? Tapos hindi ko maintindihan yung content nila na nag-aantay sila na may sesemplang, 'di ba? You are playing with lives. Yung content mo, yung pagsumemplang tapos sasaklolohan nyo. Anong kalokohan, anong kaplastikan yun? In the first place, lumayas kayo dyan, walang magpapasikat dyan sa Marilaki. Di ba? Kaya, saan pa kayo pumupwesto? Doon sa maraming sumisemplang. Dahil doon yung medyo yung tinatawag nating Devil's Corner, na tight spot. So, ito namang mga pabibo, gusto magpasikat, kapalit ang kanilang buhay, 1 minute of fame, ipagpapalit ang buhay, medyo irresponsible din. So, magpapakitang gilas. Kayo naman dyan, tuwang-tuwa. So, anong pakinabang ng mga ganong klaseng... Ako hindi po ako nagsasabi na magaling tayong vloggers. Pero syempre, magkaroon naman tayo ng pakinabang. Yung ambag sa syudad, di ba? Hindi yung ang ambag mo sa syudad, merong namamatay, merong naaksidente dahil sa pagiging irresponsible natin. Katulad nito, pang-aasar, pagdi-disrespect. Ito, mga Siyempre, di ba, mga gwardiya to. So, dapat yan, nirerespeto mo din. Kahit bagamat yan ay hindi pulis, kahit nga hindi naman gwardiya, dapat nirerespeto mo kailangan matuto tayong mag-create ng space, di ba? Dapat may yung kanilang private space, wag mong nilalabag. Hayaan mo lang sila doon, di ba? Wag mo nagsa-shopping, ginugulo mo, nagtatrabaho, gwardiya, ginugulo mo. Di ba? Anong klase ka diyan? Di ba? So, isolusyonan nyo yan nang hindi tayo nagmumukhang tanga sa mga puti. Marami na ako nakikita na nang-aabuso kahit yung mga puti. Inaabuso yung mga pulis natin, nakakahiya kayo dyan.